This is 91.3 Radio Talisayan. Aduna ka ba'y mga pangutana kabahin sa pagpalambo sa produksyon sa lubig? Buot ba nimong makabaton o dugang nakahibalo mahitungod sa pagdumala sa mga kalubihan? Paminaw na sa Coco Ascenso, Kalambuan sa Kalubihan. Usa ka school on the air program naghatod kaninyo sa Responsible Land Governance in Mindanao Project o RLGM sa GIZ. Usa ka German Development Organization kauban ang Hingo ug Bay Alliance o 91.3 Radio Talisayan. Ato pong una-hunaon, kining ato ang lubi, gapangilangan po sa tuwa o gatiman. Pagkamit sa mga salin na at sa atong mga farm. Ang unsay na sa lubi, mura sa dakong ibalik diha sa lubi. Yan, pamanatoy ka mo na mo sa pangabunog, mulching. Simple ra. Kada Miyerkules o Biyernes, alas 11 sa buntag. Inihilamang sa 91.3 Radio Talisayan. Coco Ascenso, Kalambuan sa Kalubihan. Maayong adlaw kanatong tanan. Pahibalo. Alang sa mga magpapatigayon o negosyante dinhi sa atong lungsod sa Talisayan, ang local government of Talisayan magpahigayon na usab sa usa ka business one-stop shop o BOSS. Kini maong panahon diin kadtong interesado sa pagsulod sa negosyo o magpatigayon, kinahanglan mokuha og business permit o lisensya sa negosyo. Kini pagakuhaon didto sa atong balay lungsod sa buhatan sa Business Permit Licensing Office. Dito sab matagaan sa dali nga pagtagad ang mga bagong aplikante o ingon man kadtong magpa-renew sa ilang mga lisensya o permit sa negosyo. Palihog pakikita lamang sa maong nasangpit nga buhatan. Ang mga negosyo nga lehitimo o legal mao'y gitagaan sa maong panahon. Sama sa motorcycle di pasayroan ug mga tindahang gagmay o dagko ug uban pang klase sa mga negosyo. Kini ipahigayon gikan sa pizza size ngadto sa pizza 20 sa Enero 2021 gikan sa oras alas 8 sa buntag paingon sa alas 5 sa hapon ug ang mga requirements ug pamaagi mao kining mosunod. Kinahanglan ang aplikanteng bag-o o renewal kun moanhi sa opisina magdala sa mosunod. Una, ownership o personal nga barangay clearance kung diin siya nga barangay. Ikaduha, business endorsement gikan gihapon sa barangay. Ikatulo, previous o daan nga business permit 2020 sa mga buot magpa-renew. O sa tri-motor o motorsiklo kinahanglan magdala sa mosunod. Una, machine copy sa driver's license. Ikaduha, OR ug CR, machine copy. Ikatulo, previous registration sa daan o old applicants. Ikaapat, endorsement sa opisina sa TAMTODA. Requirements sa business permit. Una, DTI o fixed business name. Ikaduha, BIR. Ikatulo, RSU o X-ray o waste management clearance. Ikaapat, building permit. Ikalima, tax clearance. Ikaunom, police clearance. Ikapito, fire inspection gikan sa BFP. Ug ikawalo, tourism clearance para niadtong tourism related businesses. Samtang usab among gihangyo ang TriCab owners o operators nga magpaabot lang una sa advice gikan sa buhatan sa sangguniang bayan para sa ilang mahimo o mamugna nga balodnon para sa legalidad sa ilang operasyon dinhi sa atong lungsod. O kasamtangan karon kini temporaryo una nga wala pay tagaan sa rehistro sa nasangpit nga sakyanan kung kini ipapamasahero. Busa, dugang hanyo sa kanila nga unta dili usa kini mamasayroan aron usab malikayan ang mga kakulian. Palihog kun dunay mga pangutana o klarifikasyon pakikita lamang sa buhatan sa Business Permit and Licensing Office diri sa Municipal Building Talisayan, Misamis Oriental. Daghang salamat. Aduna ka ba'y mga pangutana kabahin sa pagpalambo sa produksyon sa lubig? Buot ba nimo makabaton o dugang nakahibalo mahitungod sa pagdumala sa mga kalubihan? Paminaw na sa Coco Ascenso, Kalambuan sa Kalubihan. Ang
programa sa radyo ang gihatod kaninyo sa Responsible Land Governance in Mindanao Project sa German GIZ. Dinhi lang sa Radyo Talisayan ug uban pang partner radio station sa Hingoog Bay Alliance. Coco Asenso, kalambuan sa kalubihan. Maayong buntag sa atong mga tigpaminaw sa Coco Asenso, kalambuan sa kalubihan. Yes, ako si Julius Neil Piala, ang inyong higala sa Coco Asenso ug aniya usab ako makauban ko ninyo sa sulod sa 30 minutos aron maghiskot sa mga nagkalain-laing mga praktikal na pamaagi aron mapalambo nato ang atong kalubihan. Kining programa gihatod kaninyo sa Responsible Land Governance in Mindanao Project o RLGM sa GIZ, usa ka German Development Organization kauban ang Hingoog Bay Alliance ug ang 91.3 Radio Talisayan. Usa ko mapadayon, gusto na ako mapasalamat sa tanang nagpaminaw ug misuporta sa ato ang programa dinhi sa Coco Asenso. Dako kaayo ang amo ang kalipay no nga nakauban namo kamo gikan sa sugod hangtod karon ug sa so kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod sa mga topics na ato nahiskutan dinhi sa School on the Air program or kung aduna moy mga suhestyon or kung bot ninyo mo paambit sa inyong kasinatian kung giunsa ninyo paglambo sa inyong kalubihan. Pwede kayod kamo mo text pinaagi sa text line sa 91.3 Radio Talisayan. Ang numero mo ay 0926-852-8058. Pag-usab 0926-852-8058. So, sugod karong buntaga atong pagkahiskutan sa mga pipila ka episodes ang isa sa mga topic na kinahanglan gayud na masabta no tungod kay daghan kitag nadungog ng mga pangutana mahitungod ni ini. Mao kini ang pest management or pest control no. Lain-lain ang mga matang sa mga peste na atong makita sa atong kalubihan. So atong sayron, unsa man ang mga naglain-laing matang sa mga insect pest, mao kana ang focus nato karong buntaga, no? Unsa ang mga kinaiya o behavior nila, unsa mga kinahanglan bantayanan o unsa ang mga kinahanglan buhaton aron mapugngan ang ilang pagpanaghan dinha sa atong kalubihan. So karong buntaga atong makauban ang usa ka eksperto sa plant pathology. Usa siya ka licensed agriculturist ug aduna siya almost 12 years na experience sa Philippine Coconut Authority Region 11. Ang iyang function, specifically miserbisyo siya isip regional focal person for the pest and disease management for coconuts. Ug personally dako kay kog excitement na madungog nato ang iyahang mga tips no sa ang pag-atiman sa atong kalubihan o pagbantay sa mga naglain-laing peste kay tapos siya og Bachelor of Science in Agriculture, major in Plant Pathology. Ug sa kasamtangan usa siya ka professor karon sa University of Southeastern Philippines sa Mintal Campus ug nagatudlo mga agriculture subjects. So atong i-welcome karong buntaga si Ma'am Lisa May Matillo sa Lamban. May buntag kanimo ma'am ug welcome sa atong programang Coco Asenso. Mayong adlaw sa tanan no. Salamat kayo ning oportunidad imong gihatag sa ako, Sir Julius. Ang diskusyon may tungod lang gyud pod sa coconut pests ug unsaon pag dumala sa kalubihan bisag tuod adunay mga naglain-laing hulga no susamaan ng climate change o parehaan ning mga peste sa ato ang kaumahan. So ang unang episode magsentro sa kung unsa ang mga kasagaran na mga matang sa peste sa lubi. So I work in diseases and also my experience in PCA had nakatulong sa ako kay most of the problem
in coconut is the pest. Mostly pest. Only a few of diseases. But kung iisa lang diseases or 1 or 2 disease lang, pero grabe din ang impact. Bitaw ma'am no. Nagiskot naman ta og mga diseases or mga sakit no. Karong panahon na ma'am, unsa may angay bantayan sa ato mga tigpaminaw na mga mag-uuma or mga higala nato sa coconut farming sector na mga matang sa sakit. Okay. Kining coconut, nag-focus man ta sa coconut na pagpananom, no? Ang coconut, adunay nagkadaiyang problema yun sa pest o sa disease. Okay? Ang peste, ang insect pest, labi na diri banda sa Talisayan, naibaon ako nga nagkaroon siya problema more on sa Bruntispa longissima, rhinoceros beetle, o ang Asiatic palm weevil. So, mauna ang kasagaran problema din ha. And then, naapoy to some na kanang sucking insect, leaf sucking insects na parehan sa scale insect o mites. Ang disease, so far, ang problema na alang sa Region 11 na ginatawag nga Phytophthora badrat diin. Once magyelo na ang tibuok dahon sa tanom sa lubi, wala na pag-asa. Ulahin na ang tanan. So, ang diri so far sa Talisayan, nagpasalamat ko kay based sa akong mga research, wala pa kaayo problema sa disease. Ang more on ang problema diri is pest, insect pest. Oh, ma'am, kani mga insect pest no, na kay na mention or na sulti nga tulo ka matang ang Brutissima longissima, ang rhinoceros beetle o red palm weevil. Unsa ni silang tulo? Unsay kalahian ana nila? Pareha ba sila gitsura, ma'am? Dili sila parehang itsura, pero pareho silang peste. Okay. Okay. Ang rhinoceros or bano ginatawag nga bakukang. Okay? Katong itom, dakog lawas, sinaw, na ay sungay, isa ka sungay sa tubangan sa lalaki, gamay lang ang sungay sa babae. Murag gipanganlan siya o rhinoceros beetle kay pareha sa itsura sa rhinoceros nga hippopotamus, di ba? Something like that. So, ang Bruntispa, ulahi lang ako ang Bruntispa. Ang red palm weevil, kana usually maunay pangalan sa laing nasod, no? Pero ang kasagaran ng pangalan ana diri is Asiatic palm weevil. Asiatic palm weevil. For short, APW. Kini siya, mura gyapon siya itsura bakukang, gamay lang. And then, ang iyang ulo, kanang rectangular, tapos pula sa, murag pula iyang ulo, na strict na pula sa iyang ulo. And then, mas gamay siya sa bakukang, nga rhinoceros. Tapos na siya snout or ilong na taas nga pababa, kurbada, downwards para pantusok sa tanom. Mao na iyang ginagamit. And then while ang Bruntispa, kumbaga sa tao, ang itsura sa kuto, something ana, pero mas dako siya kay tanuman, peste man siya, mas definitely pinakagamay siya kung ikumpara sa duha ni bakukang o ni APW, which is the Asiatic palm weevil. Ang Bruntispa mas gamay, flat, orange iyang ulo o iyang abaga, part sa iyang abaga, orange ang color. Kanya kasagaran na siya makita nimo sa udlot. Udlot sa lubi. Kanang wala pa gani nag-open
Oh, sarado pa siya. Pag open mo perting daghanan niya sa sulod. Bitaw na kandili mabantayan ba na abi nimo himsog ra okay ra. Pero pag inigbukhad nimo nara dito sila nagtago di ay. Yeah. Mao. So kaning Brontis palongisima kaning muni siya ang piste din sa dahon unya kaning bakuka o kaning APW dito sa sayuta. Tama ba ma'am? Ang sa bakukang naga-feed siya gyud sa kanang ubod sa lubi or pwede pod naga-feed siya kanang mga humuko na part nga mabuslot niya ang part sa lubi, point of entry, and then after that gina-attack niya o nag-attack pod siya sa mga leaves niya wala pa na open like the Brontis pa. Ang Brontis pa, ang sabi ko, nasa sa sulod na sa unopen leaf. Pero the rhinoceros, sa outside siya gatira. While nagapilo, pilo pa siya, wala pa na open, gina-attack niya. So that is why, pag open sa leaf, nahimo na siya, murag na scissor-like nga, murag ginuntingan na dahon. Kaya dito siya nag-feed sa gawas. Pag open sa dahon, equal pod ang kung unsa iyang pag-attack dito pag-cut, maupoy pareha sa pika side. So murag na scissor like kung naka-observe mo ng mga mag-uuma nato nga murag ginuntingan pag open sa palwa, sa dahon sa palwa. So mao na iyang attack. Pero mo sa pinakagrabe nga attack, labi nagsige siya bangag dito sa ubod sa lubi. Definitely ma-dry up, maughan ang mga leaves dito kay ngano ang kinabuhi sa lubi dili man mainly sa roots, ang kinabuhi niya naa sa ubod. So i-imagine mo pag atakihon na siya sa bakukang, definitely mausab ang iyahang sistema dito, madaot ang mga dagan sa photosynthesis or ginatawag diya sa eskwelahan na inana. So dili na siya ka-produce, mag-dry up siya. Ang APW naman, idiretso ka lang sir ha, kay ang APW or Asiatic palm weevil, pag makabangag na ni si bakukang, musulod si APW. Kailangan entry point. Nasa entry point. Ang kay maka-create po si APW og entry point, pero dito lang sa humukon na tissues. Pero si bakukang can attack hard surfaces o parts sa lubi. Then musulod siya, dito siya mag-feed on the kanang humuko na tissues sa udlot o sa sulod sa punuan sa lubi. Kaya usually ang attack sa APW sa mga batanon pa o from 5 to 20 years old na lubi. Kaya pa niya kitkiton o iyahang tuktokon, iyahang bungkagon ang ilalom sa trunk, sa lubi, sa punuan. And while the Brontis pa only attacks those katong spear leaf or ang ginatawag nilang udlot. Kaya atong isa ubod man to atong ginahisgutan. Karon udlot. So siya diha lang siya mo attack. Ma'am, kaning tulo ka matang sa insect pest no or peste. Unsa ang matang sa klima or panahon nga moangay sila ug managhan sila? Definitely, usually dry season. Kanang summer, init, favorable na sa ilang growth and development. Kanang summer. Tapos kung sigig ulan, definitely, muhinay na siya. Kaya mabasa man siya, matago po siguro. So kidding aside. Basta, ang kuan siya is, iyahang favorable condition good weather para sa kanya for growth and development is yung dry season or mainit na panahon. Ano sa lifespan ani nilang tulo pareho or naay kalainan gamay? Yeah, naay kalahian. So, ang total lifespan of the rhino is 10 to 12 months. Taas-taas po. Yeah. Dako-dako po ang problema. Yeah, but within the 10 months or 10 to 12 months, ang 4 months ana, mauna ayang adult stage. Mauna iyang destructive stage. The rest of it, katong larva, katong nag-egg pa, dili pa siya destructive.
Pag abot anang certain time nga nang say 10 months minus 4 ang 6 months ato nga time is dili pa siya harmful. So ang kuan naman ang APW it's 6 months naa siya within. And then the CLB, tawag na lang nato CLB ha, ang coconut leaf beetle or katong ginatawag nga Bruntispa. Okay? A total of 6 months. Dugay nga magtuyok-tuyok siya sa uma. Okay? But ang kining Bruntispa, duha ka stage ang iyahang destructive stage niya, being a larva and an adult. So sa larva pa lang mo, nana siya ka ng kadaot or atake sa lubi. Oo, while nag-unopen pa itong leaves, katong udlot, naa siya dito ang larva ang ga-attack ato. Kay pagkaon man niya. Oo, tama. Pagkaon niya. Then until such time maging adult siya, naga-feed na gyud siya tarong, di ba? While ang APW also, like the Bruntispa, or like the CLB, ang larva o adult stage niya maupoy destructive. Okay, ang APW, pagsulod niya, di ba, after pagbangag ni rhino beetle, nisulod sa APW adult, they attack siya, tuktok siya dito, nag-egg siya dito, then pag open sa kuha na sa larva, nag-feed na pud ang larva kay lami man ang pagkaon sa kanila kay humot man kain ng lubi. So duha ka buok ang iyang destructive stage. Only the rhino hilom lang siya during egg o larva pa siya. Kay namdam ko sa una bata pa ko ganahan ko manakop og bakukang isulad na ako sa botelya. Maayo kay di ka mahadlok. Dili po tingala gani ko kami sa igsuon ganahan ni manakop og bakukang. So ma'am usa tambag nimo ron ma'am nga sa tong mga tigpaminaw nga bantayanan nila inig manguma sila or mangatiman sila sa ilang kalubihan karon nga nahisgutan nato ning tulo ka matang insect pest. Ang ako alang yung ika-advise sa mag-uuma, dili lang yun niya sa pasagdan iyahang uma. Monitoron yun niya kanunay. Kaya kung kanunay siya na sa uma, magbisita siya maski early in the morning, di ba? Before mo kuan, kanang sa isabutag suruyon niya, makita yun niya, ma-update yun siya sa unsay kalihukan o yung sa panghitabo sa iyang uma. Labi na kung makita niya nga na-diferensya iyang kalubinan na nga nalaya na ang mga bagong dahon sa iyang lubi, iyang seedlings. Nakita niya kung nakabisita siya, so meaning, ma-alarm siya, uy, maragi attack ko og si LB, o Bruntispa. Or kung makita niya nga, nagkagunting-gunting na, nagpa-parlor na ang iyang mga dagko nga lubi, kay naanay ginuntingan, so naana siya rhinoceros beetle. Napahak-pahak na. Napahak-pahak na. Niya. Tapos labi na katong mga kuan pa yang pa nga batanon pa nga mga punuan sa lubi nga topple down kanang bago pa siya yang lawas tapos natumba. Definitely it was a severe attack by the rhinoceros beetle or the Asiatic palm weevil. Kay kung sa trunk na nag-attack dito ang Asiatic o ang rhino, di syempre mag-weak ang sulod na nagiging hollow. Ang wala na sulod, may unod sa sulod, bugatan na siya sa iyahang ubot, matumba na siya. Kanya, if ang farmer dili mo bisita, pila ka tuig, pila ka bulan, kanya, imagine mo, pila ka months ang attack kung mga adult na, labi na sa rhino 4 months, 2 months sa Asiatic, 2 months sa CLB, wipe out na ang iyahang farm. Labi nagdaghang kay siyang seedling. Dili pa kaayo dagko mga 20 years old below nga lubi niya, edad sa lubi. Labi na pug idara na kayang lubi kay dili naman siya makadakop sa bakukang kay galupad-lupad man na nya dito man sa taas sa lubi. So constant monitoring.
awareness. Okay. Ma'am, kung sakto gyud na ma'am no, kung adunay awareness ug kanang makugi gyud kaayo ba na sa pagbantay sa kondisyon sa lubi, dili gyud or malikayan gyud ang paglala o no or pagsamot gyud kaayo sa kung lain nga sakit nga gidalaan ng mga peste. Ma'am, kung maghiskot kita og kaning tulo ka peste, kaning Brontis palongissima, Rhinoceros beetle og red palm weevil, unsa tong mga kinaiya nila or behavior nila na mas dali untang mapugngan ng ilahang pangpadaot or atake kung mabantayan na nagsugod na sa ging ani, unsa tong mga kinaiya or behavior ani nila ma'am? Importante man gyud no, labi na sa control sa peste, dapat kaila gyud ka sa kinaiya sa peste, di ba? So knowing para atong isgot na ako nga tulo ka stages ang ilang kinabuhi, di ba? Egg, larva, and adult. Then pag sa rhino beetle sa bakukang, kung egg o larval stage pa siya nga nakita niya, makailaman ng farmer unsa ang larva sa sa beetle. So meaning that time dili siya destructive. But pwede na niya i-collect og pamatyon. Right? Para dili mahimong adult and dili makakos og further damage. So kaila man siya, so iyang labi nakaila gyud siya, di ba? Mo na iyang makolek. So dili na makahimo og adult, malas ang population, right? So inana ang way pod nga makabalo siya sa nature of damage o nature o kinaiya sa pag-attack sa peste. That way ma-able siya, makabalo siya to control it, di ba? Control man niya. Sama tong bata ka pa, dula-dula ka atong bako ka, madakop nimo. Part to sa control. Kay imo man siya nadakpag gikulong nimo, di na siya kaitlog. So di na siya mudaghan. 'Di ba? So ang sa APW naman, since mo attack siya mag-egg, tapos larva, mag-adult, so knowing na during larval stage o adult stage destructive sila, makita na niya nga iyahan na yung kolektahon. Kay mao ni ang destructive stage. Ang larva ang pinaka-importante. Kay kung adult na ka, ulahin ang kanan, kay maglupad-lupad ni, dili nakakadagan. Lisod na kay Abson. Ang nature niyan, when larva attacks, kolektahon, especially the eggs. Kaya the eggs, di pa mo dagan. So kung ang farmers, may anak lang siya, dili bitaw na makaapekto ng eggs, later na lang na collect kahon mahimo naglarba, delikado na kayo. So dapat ihanap po ng kolektahon. So ang sa Brontis pa naman, kaniya na kanang since nag-attack siya during larval o adult stage, ang larva niya naara gyud na siya sa ilalom sa leaves, right? But may bawaan niyang naadiha kung ang leaves nalaya na, pero unopen pa rin. Brown na ba? Brown na siya. Brown na. So, meaning, attack na to. Iya hatong ikat, tapos iyang sunugon. Para dili na siya mahimong adult later. Para ma-decrease ang population. So, it's just a matter of pagkuan gyud ba kanang matter of time, matter of knowing the characteristic ang kinaiya sa peste o paan. In that way, makabalo ka unsa ang pagkontrol. Diha pa lang daan. Di na kinanglan pa o kanang manawag pa kay Lisa May Lamban kay unsa ang pagkontrol. Bitaw. Right? Oo. Lisod di man mangita og plant pathologist karon. Nakasabot og sa proseso. Ma'am, talagsaon gyud ka ma'am no? Yan ang makita na to ba nga panagsalang ani nga eksperto ginaot unta na kung adto na tay madungog na mga inputs gikan kanila sa manimo kanang mutuhop gani sa hunahuna og ma-practice gayud kay lisod kaayo ni nga sundon kung kanang kita-kita lang kami lang. Yeah. Ma'am, kanang sa breeding season nila unsa ang ilahang kinaiya pod? Mas dali ba sila makontrol sa breeding season nila? Definitely,
kabalo naman ka sa breeding, kabalo na ta sa breeding season nila, right? During dry season. No. And then, paano nimo malaman na nag-breed na sila kung if you do not know, wala ka kabalo asa sa ilang breeding site, 'di ba? Mahitabo manggod ng mga peste madaghan kung naay breeding site. Ang breeding site are those katong mga sagbot gani sa uma, mawalay hinlo nga uma, mga palwang nga lata, ang mga Binasagda na sagbot. oo, kanang coconut stamp, kanang lubi nga sa ginatawag aning kanang pinutlan nga lubi, kanang iyang base. Pinutol O nagsugod naglata o labi mismo ang lubi nga giputol nga wala gihipos. Ang punuan nga lata, di ba? So mauna iyang puyan, diya siya mag-breed. Right directly sa iyahang panit o kanang bark, kanang gahi nga panit gani sa punuan sa lubi. Right, pag open na nimo, naana na siya diha tanan. So kung dili na siya mahipos, sagbot kay mong uma, nagtatag imong mga palwa, bisag asa, daghan nga lata, daghan kag breeding site. Pero kung gusto ka nga daghan kag breeding site, magsinagbok ta, di ba? so kung naay breeding site, meaning the more daghan ang breeding site, the more daghan ang mag-breed, the dangerous or delikado na kaayo, risk na kayo ang imong mga lubi sa imong uma. Sa mauna, so ang breeding site, number 1, kabalo ka, ang breeding season is ting-init. Then, daghang ka kaayog source of breeding site, daghang ka breeding site sa imong farm. So, expect na apag kay nakita na sa farmer na naanay na gunting nga malubi, nagpagupit na, tapos naanay na nga laya ng mga dahon, naanay na nga bangag, naanay na top pull down, meaning naana diha tanan all in one sa imong farm, imuhang ang peste. So, what will you do? So, imong unang buhaton, di magidi mo mausab ang season. Kay mo init og mo init og mubasa man gyud, no? Wet season, dry. Ang imo define nimo imong environment. Imong hinluan imong uma para walay makabreed. If ever kay there's no such thing as kuan man total control, di man gid maiwasan. Ako ay myself mag-uuma man gid ko kay naapog ko lubi. Tapoy pad makatamad. Pero ang pinaka-importante lang, monitoring lang yun. And then when you visit your farm, visit si farmer sa iyong farm, pag siya nakita nga diferensya sa mga punuan, outright ba na diha dayon iyang ipruning iyang malubi, ay pruning niya ang dahon ba nga naipeste niya iyang sunugon. Diba? Control na niya dayon. Dili na necessary magasto. Diba? Kay ang ato lang ang prinsipyo lang man pagamayon nato ang populasyon sa peste nga nasa sulod sa uma. Kay kung adunay family planning, population control sa mga tao, labi na gyud sa mga mananap, mga makadaot sa atong kalubihan. Oo. Nakonekta gyud. Nakonekta gyud yapon. Oo. Yes, wala naman tayo dugang na oras, no? Or wala na tayo igo nga panahon para mahiskutan, no? Ang mga puntos mahitungod sa pest management or control, particular na sa insect pest. Posible ato pa yun yung padayunan next episode. Pero daghan kayong salamat, Ma'am May, no? Sa imuhang kinasingkasing na paghatag na mga giya o mga sugyot. Bye-bye. Thank you. So, maugad to, no? Tundungog ang mga sugyot ni Ma'am May kung saon pagpadayon sa ato ang ginabuhat sa kalubihan nga dili gyud maapektuhan bisag adunay mga peste. Number 1 na ato ang kinahanglan hinumduman nga kinahanglan sabton nato ang ilang kinaiya o behavior atong sabton kanos ang ilang breeding season o asa ilang breeding site. O kung mahimo, kung masayo, mas maayo. Sa ato pa, matanggal or mawala nato sila
o ang ilang presensya dinha sa atong kalubihan. Dako kaayo ang importansya sa pagkugi, no? Ug pagpaningkamot nga atong i-monitor, atong bantayan nga matanggal gyud nato ang mga itlog palangdaan o mga larva. So kung masabtan nato ang nature sa ilang atak, mas dali nato mapugnan ang ilang pagpanaghan. Okay, so dinhi lang usat kitag kutob uban ni Kuninyo kauban si Ma'am May dinhi sa Coco Ascenso, kalambuan sa kalubihan. May buntag ug may adlaw kaninyong tanan. Bisan taliwala sa pandemya sa COVID-19, padayon ang atong pagpakabuhi. Padayon usab ang mga batakang serbisyo gikan sa national ug local government sama sa serbisyong medikal ug edukasyon. Tungod niini, gidasig ang tanan sa pagbayad sa buhis, ilabi na sa real property tax. Matag biso nga makolekta nga buhis, 50% direkta mo paingon sa pondo alang sa programa sa edukasyon. Mao kini ang Special Education Fund o SEF. Kini nga pondo ang magamit sa kagamahanang lokal alang sa mga proyekto sa edukasyon sa matag lungsod ug syudad sama sa pagpatukod sa mga school buildings, operation ug maintenance niini ug uban pa. Karon sa panahon sa pandemya, ang kagawaran sa edukasyon ug ang atong mga kabataan kasagubang sa kalisod sa pagpatuman sa new normal sa edukasyon. Ang matag eskwelahan nagkinahanglan sa pondo alang sa bagong pamaagi sa edukasyon. Busa, subli, ginadasig ang tanang magbubuhis na adunay real property sa lungsod sa Talisayan ug tibok probinsya sa Misamis Oriental sa pagbayad sa buhis. Alang sa edukasyon, buwis ko, bayaran ko. This tax advisory is brought to you by the Municipal Treasurer's Office of Talisayan, headed by the Acting Municipal Treasurer Linmark G. Bedlon, with the support of Honorable Mayor Romel C. Maslow. Alang sa edukasyon, buwis ko, bayaran ko. This is 91.3 Radio Talisayan.